Eto na po yung full video ng mga pangyayari at kaganapan sa graduation ng aking bunso, si Reniel C. Medes. Nakaka-proud po kasi nagkaroon siya ng mga karangalan.
164 na batang babae na may kabuuang bilang na 362. Pinatutunayan ko pong kasiyasiyan nilang natupad ang mga pangangailangan sa kurikulum na itinanggal ng Kagawaran ng Edukasyon para sa senior high school para sa taong pang-paaralan 2025-2026. Kung kaya, magalang ko pong iniibig sa aming katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Madam Maria Cecilia L. Vega, Seso 6, na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Cecilia E. Valderrama, Seso 6, na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Roque! Hindi ko alam kung gagawin pa ako magsalita. Napaka-generous ng introduction. So, napakasapunta dito sa ganitong graduation. Yung bang hindi ka hindi magsalita, di ba? Ayan. Una po ang aming pasasalamat sa Panginoon, isang malakas na palakpak dahil celebration ko. Nakakalimpay ng mga graduates natin na pinagkaya ng inyong mga magulang. Kapag sinasabing graduation, bakit pa ang binabago natin yung mga graduates? Di ba dapat batiin natin ang congratulations ang ating mga magulang dahil sila ang pinagmulan ng tagumpay ng bawat isa sa inyo. So palakpakan natin ang mas malakas ang ating mga magulang. Siyempre natin po pagbati sa ating ASDS kay Ma'am Maria Cecilia Vega. Ma'am, good afternoon. Sa ating kaibigan na panahon tandaan niyo pala, guest speaker, di ako sanay. Nag-guest speaker ng taong to. Palakpakan natin, Dr. Joel Basalo. Galingan mo ha. Sa kaya Ma'am Mary Grace Sablaon, sa Coffee Garden Supervisor, maraming salamat. Kay Nani Delitenia, sa Pandi Jollibee Supervisor, thank you. Siyempre, kay Ma'am Odette Galondo, maraming salamat sa ating principal. Sa lahat po ng guro ng Virginia Ramirez Cruz National High School, palapakan po natin. Sa mga kapwa-kapwa isang mas malakas na palakpakan ibigay natin sa ating mga graduates. Imagine ninyo, magtatapos na kayo ngayon. Ano kaya ang nandun sa inaharap? Yung after ng ALS, nag-graduate ka, pinatunayan mo na hindi tumatanda ang pangarap. Walang expiration. Kapag nangarap ka, walang pinipilit edad. Basta determinado ka. Congratulations and maraming salamat. Maraming salamat dahil hindi lang nung graduation ang ALS mo pinaramdam sa akin, ngayon din, hindi mo pinaramdam sa akin ang hamon ko sa iyo. May malapit na tayong kolehiyo. Gusto ko makita-kita yun. Kasama mo ko na ditutad ng mga pangalan. Sa lahat, sa 8 ALS graduate natin dito, sa lahat ng graduates, hamon, challenge yan para sa inyo. Diba? Ang dami niyong pinagdaanan. High school, senior high, yung mga magkakaklase na nabuo ang barkadahan, maghiwa-hiwalay. Yung mga nag-boyfriend, girlfriend, hindi man magkahiwalay, baka hindi magkatuluyan. Maraming ganon. Sana mali ako. Pero maraming ganon nangyayari. After ng graduation ito, ang una niyo maharapin ay ang bukas. Pero sa pagharap ng bukas na yan, dapat huwag kayong bumitiw sa inyong mga pangarap. At sa pag-ibig, sa paghahawak mo sa inyong pangarap, dapat nandun pa rin ang kulay para sa pangarap na yun. At yun ang inyong mga magulang. Si Mayor Rico Roque ay graduate din ng isang pagpublikong paaralan. Bagong Barrio Elementary School. Nung ako nag-aral sa Manila, from probinsya, nagpunta ako ng Far Eastern University, ang tawag sa amin, mga prompti. Ang tinig sa amin, mga parang mahihinang klase.
Ang tingin sa amin kapag nasa Manila ka, wala yan. Hindi yan kasing level natin. Hindi yan madali. Hindi man ako graduate ng Ateneo, hindi man ako graduate ng Lasal. Pero pinakita ko sa kanila na ang ball game doon, ang ball game after na yung araw na ito, pagdating nyo sa kolehiyo, back to square one kayo. Kahit maraming medalya yan nakasabit sa mga leegtin nyo, kahit sasabihin ninyo, kaya kayo pag-aralan sa Ateneo de Manila o Lasal ng mga magulang ninyo, palitan ninyo, back to zero, back to square one kayo. Laban na to, ng tapang ng loob, abilidad, nakapangbalanda ng talino. Dapat po ang loob na ako'y makarating sa Far Eastern University yung nang pinag-ibig ko. Sa ordinaryo mag-aaralan naman sa nilunod ko. Hindi man ako valedictorian o salutatorian ng aming panahon, pero ang meron ako ay ang lakas ng loob at abilidad, talento, nabibig ko sa kolehiyo. Dahil alam ko na yun lang ang pwede mong bangunin at pwede itigalo sa aking mga magulang. Kapag tinanong nyo, natin ang mga magulang na nandito ngayon, ano bang pangarap nyo sa inyong mga anak? Ang isasagot niyan, makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ako ng kolehiyo, kinuha ko ang kursong engineering. So nag-civil engineering ako. Dahil yun, ang kaya lang ng isa ng mga magulang ko. Dahil yun lang ang kaya ko. Nagtapos ang pag-aaral, nakakuha ng magandang trabaho, nakapagnegosyo, sinuwerte. Pero hindi niyo ba alam, na bago ako sinuwerte sa negosyo, ang dami kong pinagdaanan. At ang lahat ng yon ay nalampasan ko dahil naniwala ako sa aking sarili. Sa mga graduates na nandito, palagi niyong tatandaan, believe in yourself. Reniel C. Mendez, may karangalan. Darren J. T. Oren, may karangalan. Mark Lester N. Perez, may mataas na karangalan. Adrian Jeffrey D. Relieve, may karangalan. Reniel C. Mendez, may karangalan, outstanding performance in mathematics, best in research, first place, Rubik's Cube competition, MS level, third place, Rubik's Cube competition, division level. Darren J. T. Oren, may karangalan. Adrian Jedrick D. Relieve, may karangalan. Ralph Raven P. Sabado, may karangalan. Ken Paul Brandon M. Omansan, may karangalan. Panahon Pandangal Dr. Joel Abrasado, mga ulong guro, mga panahon, mga guro, mga magulang at mga nagsipagtapos. Isang pagpalayang araw po sa ating lahat. Hardships in life is not an excuse or obstacle, nor reason for you to achieve your dreams. It's the hard work and dedication that puts you off where you are today. Narinig ko ang kasabihang ito sa aking pinsan at marami ako napagtanto. Sa 7 taon na ginugulat sa elementarya, 4 na taon sa junior high school, at 2 taon sa senior high school. Marami na tayong mga pagsubok na dinaanan, pero eto tayo, nakapagtapos na ang sekundarya. Dahil napagtanto ko na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi hadlang para abutin ang ating mga pangarap, kundi ito ay humubog sa ating pagkatao. Ang batch natin ay talagang masasabi ko na marami na nagpasan ng pagsubok. Kung inyong matatandaan, March 2020, pumasok ang COVID sa bansa.
Batch natin ang magtatapos sa elementarya. Noong tayo ay nasa grade 10, moving up, muntik pang hindi matuloy dahil naman sa hate index. At ngayon, eto na tayo, nakapagtapos na ng sekundarya, na ang tanging pagsubok na hinaharap ay ang mahal na pamasahe dahil sa mahal na gasolina. Masasabi natin na sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa atin, mas pinili natin magpatuloy at lumaban. Kahit na ilang beses tayo nagreklamo, nag-away at muntik nang magkawat ng utak dahil sa cheer dance, film at research, at sinasabi na lang natin na ayoko na mag-aral. Pero alam natin pare-pareho na eme lang yun dahil may mga pangarap pa tayong nais natin abutin at isa na rito ang makapagtapos. Tandaan natin na ang tunay na sukatan na tagumpay ay ang pagsipag at tiyaga, maging ang dedikasyong binubuhos natin sa ating pangarap. Bago po ako magpatuloy ay hayaan niyo po muna akong magpakilala muli. Ako po si Jeannie Rosemary Emil Ha, isang cute, maingay at extrovert na estudyante. Yun ang akala niyo. Totoo pong cute ako. Pero simple, tahimik at mahiyain po talaga ang estudyante, hindi lang po halata. At pinagmamalak ko pong sabihin na ang paaralan ito ang silbi kong pangalawang tahanan sa loob ng halos 6 na taon ang humubog sa akin. Dahil sa paaralang ito, nahanap at nakilala ko ang aking sarili. Ang paaralang nito ang nagbigay sa akin ng oportunidad at pagkakataon na ma-explore ang iba't ibang talento na hindi ko alam na makakaya ko. Sa paaralang ito, natutunan ko ang disiplinang Virginia. Hayaan niyo po ang piksik ko ang disiplinang Virginia. Sa loob at labas ng paaralan, lagi namin taglay ang disiplinang Virginia. Malinis, masipag, magalang, tapat, makakalikasan, may malasakit sa kapwa at may pangarap sa buhay. Ay bilis ng panahon. Dati ay sabay-sabay pa natin itong kinakabisado. Ngayon ay ito na ang huling beses na aking itong masapitin bilang isang batang Virginia. Pero aking ipangako sa batang ito na saan man tayo makarating ay lagi natin bitbitin at sa puso ang disiplinang Virginia. Sa loob ng amin itong pag-aaral ko sa Virginia ay halos nasaksahan ko na ang pag-unlad, paglago at paganda ng Virginia. Mula sa pagkakaroon nito ng kuryente, pagpapaganda ng covered court, pagkakaroon ng covered pathways, at sa gawa ng mga study area maging ang pagkakaroon ng iba't ibang mga facilities. Sabi nga ng aking mga naging kaklase, umalis ng Virginia at nagkaroon ng pagkakataon na bumisita muli. Bakit gano'n? Kung kailan kami umalis sa kagumandaang Virginia, at isa lang ang sinasagot ko, syempre, kami na to eh. Pero ang totoo ay hindi ito magiging posible kung wala ang ating napakasipag na punuguro, o Maria Lourdes Siguro, atin ko siya palakpakan. Sa ngalan na rin po ng mga nagsipagtapos ngayon, maraming salamat po Ma'am Odette sa lahat po ng ginawa ninyo sa ating sitang paaralan. Salamat rin po sa suporta na ibinibigay ninyo sa bawat batang Virginia. Salamat po sa napakagandang pamumuno sa ating paaralan. At dahil aking na pong nasimula ng pasasalamat, hayaan niyo po akong pasalamatan ng mga taong nagsilbing gabay at suporta ko sa aking buhay estudyante. Unang-una na po ang aking mga naging advisor, Ma'am Annie, Ma'am Joanna, Ma'am Melissa, Ma'am Joy at Sir Allen. Maging sa mga aking naging subject teachers, hindi ko man po kayo maisa-isa ay taos-puso ko ang aking pasalamat dahil hindi po ako makarating sa aking kinatatayuan ngayon kung wala po kayo. Tulad po ng sabi ko kanina, mahihayin po talaga akong tao at itong mga taong to ay malaking parte para magpalakas ang aking loob at tumaas ang aking self-confidence. Ang aking cuties, 12 ethics, may SSLG fam, may career intervention fam, may SOCSI fam, ang aking radio broadcasting fam at sa aking Cinnamon TV, may Volta 6, and may Bebo Alea. Malaking parte kayo ng tagumpay ko nito. Salamat dahil sa inyo, naging makapal ang aking mukha. In a good way. Salamat dahil sa mga oras na pinag-question ko ang aking kakayahan, inadyan kayo para patibayin ang aking loob at ipupush ako na kaya ko. Mahal ko kayo. Siyempre ang aking USA Socrates. Sa kabila ng kalokohan, kulitan, damang bali ng pagmamahal at suporta para sa
sa bawat isa. Salamat sa masasayang alaala, sa tiwala na ibinigay ninyo sa akin bilang inyong class president. Tagumpay natin ito dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Hindi ko kayo makakalimutan. Siyempre, hindi mawawala ang aking super supportive at generous advisor, Sir Joshua. Salamat po sa motibasyon at aral na ibinigay ninyo, hindi lang po sa akin, kundi sa lahat ng mag-aaral na napalapit na rin po sa inyong puso. Salamat po dahil sa tuwing nilalaban kayo ng iyong mga anak, sa kung saan man po ang kompetisyon ay nandyan kayo para magbigay ng suporta at merienda. Balang araw po ay susulian po namin kayo. Hindi man po direkta sa inyo ay sa ibang paraan, alam namin tiyak na ikatutuwa ninyo. Alam ko pong hindi lang ako ang humahanga sa dedikasyon na meron kayo sa pagiging isang guro. Sa mga subject teachers po namin sa taon ito, Sir MC, Ma'am Tess, Ma'am Ann, Ma'am Carlene, Ma'am Melissa, Sir RJ, Ma'am Angelica, Sir Ear, Sir Marvin, Sir Adam, Ma'am Lara. Maging sa mga subject teacher po ng ibang strand, Sir Richard, Sir Jason, Ma'am Joy, Ma'am Cleo, and Ma'am Love. Salamat po sa mga aral, hindi lamang po sa subject na inyong tinuturo, kundi maging aral na tiyak na mababaon namin sa hinaharap. Aral ng buhay na ating magagamit sa pakikipagsapalaran sa totoong mundo. Mapalad po kami na kayo ang aming nakasama sa huling taon namin sa paaralan ito. Sa aking org advisors and coaches, Ma'am Amy, Sir Evelyn, Ma'am Margie, Sir Joey, Ma'am Shena, Sir Joshua, and Sir Dear. Salamat po sa pagkubog ng aking mga talento na hindi ko alam na magagawa ko pala. Mga oportunidad na bigay po ninyo sa akin upang mahasa ang aking kakayahan sa iba't ibang larangan. Pangako po na mas pagpuputihin ko at payayabuhin po ang mga tinuturo ninyo sa akin. At hindi matatapos ang gawin ito na hindi ko napapasalamatan ang aking pamilya. Sa aking mga kapatid, na kahit parang kaso, pusa at daga kong magbamayan, ay lagi pa rin nandiyan para sa isa't isa at pinaparamdam ang pagmamahal at suporta. Sa aking mga pamangkin na nagbibigay ng motibasyon at saya sa akin, at syempre ang aking mga magulang. Ang aking ama na hindi iniinda ang anumang pagod at iniisang trabaho sa malayo para lang matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya. Ang aking ina na kahit na iniindang sakit ay patuloy na lumalaban at nilalakasan ng loob para sa amin. Nais ko lamang po salamat sa lahat ng sakripisyo at pangaral na ibinigay ninyo sa amin mga kapatid. Salamat po dahil handa kayong gawin na lahat para sa kabubuti namin. Hindi ko man po lagi sinasabi sa inyo pero mahal na mahal ko po sa kayo. Para sa inyo po ang tagumpay na ito. Tapos, sa aming karangalan at pagkataoy, taos-puso kami nangangako na ang kaalamang inihasik ng aming mga guro ay aming ipagpapatuloy at payayabuhin sa dako paroon ng buhay. Ang aming pagsisikap ay buong puso namin inihahandog sa butihin naming mga magulang. Sa harap ng aming mga guro at mga magulang, ipinapangako namin na ang pangarap ninyo ay bibigyan namin ng katuparan. At higit sa lahat, sa oras ng aming ginagalawan, patnubayan nawa kami ng may kapal. Inside
Through all the trials we've reached the goal. Our dreams are the treasures we brought behold. This is our time, our moment to shine. The future is bright, the world is divine. Together we stand in this grand design. The dreams we lessons we learn, the plans we the love and kindness never fade. Every challenge we're unknown, for in our hearts the foundations lay. This is our time, our moment to shine. The future is bright, the world is divine. Together we stand in this grand design. The dreams we hold will always align. Through every storm, through every fight, we found our way. We've seen that light. Now we are ready to take you flight. With hearts on fire, burning bright. World is divine. Together we stand in this grand design. The dreams we hold will always align. Through every fight, we found our way. We've seen the light. Now we are ready to take you flight. With hearts on fire, burning bright. This is our time, the beginning.